Maraming salamat po, Ma'am Wilma, sa inyong magandang mensahe para sa mga kabataang narito ngayong araw upang bigyan naman tayo ng natatamang impormasyon sa ating panauhing tagapagsalita o panauhing pandangal ay inaanyayahan mo namin ang huwaran at kinikilalang galuguro mula sa ikalimang baitang Ginang Carolina Castro. Ayan. Sa ating butihing punong guro, Ma'am Wilma C. Obras, sa ating mga bisita na nandito, ang Alumni Association na pinangunahan ng aming President Josephine Lalu, at sa SPTA na si President Margaret B. Caduco, sa mga magulang, sa mga awardees, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Isang pribileyo na ipakilala sa inyo ang ating panauhing pandangal na magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa araw na ito. Nais ko pong basahin sa inyo ang kanyang bio. Mula sa isang maagang pagsisimula, ipinakita niya ang kausayan sa edukasyon na nagsimula bilang salutatorian ng kindergarten sa Tatalon Elementary School noong 2001. Dati, formerly, yun yung pangalan ng school natin, no? From TES, naging DBMS na. Patuloy siyang namumukuntangi sa akademya na nakamit ang first honorable mention sa Diosdado P. Macapagal Elementary School noong 2008 at kalaunan ay nagtapos bilang valedictorian sa paaralan ng Carlos L. Albert High School. Ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral ay nagdulot sa kanya ng isang prestiyosong Quezon City Scholar Distinction mula 2012 hanggang 2017, na kung saan itinaguyod niya ang mas mataas na edukasyon sa Polytechnic University of the Philippines. Doon, natapos niya ang Bachelor of Science in Civil Engineering, majoring in Structural Engineering. Bilang isang lisensyadong civil engineer mula noong 2018, siya ay nagtatrabaho na ngayon bilang Mobilization Manager at Traffic Analyst sa isang nangungunang traffic engineering firm sa Ontario, Canada. Ang aking tinutukoy na batang mahusay na ganap ng civil engineer ay walang iba kundi si Engineer Kim Philip L. Amande. Pasalubungan po natin siya ng masigabong palakpakan. Ayun, magandang umaga sa lahat. Good morning! Ayan, so isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa ating butihing panauhing pandangal, ating kagalang-galang na punong guro, Ginang Wilma C. Obras, sa ating mga PTA officers, sa ating masisigasig na mga guro, sa mga magulang na puno ng galak para sa kanilang anak, at higit sa lahat, sa mga mag-aaral na nagsumikap at nag-boost ng kanilang oras upang makabilang sa napakahalagang araw na ito. Isa pong malaking pribilehiyo at karangalan ang magsalita sa inyong harapan at magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyong magsusulong sa atin ng makulay na bukas. Tawagin natin ang araw na ito na araw nyo. Araw nyo sa kadahilanan ang araw na ito ay hindi lang pagdiriwang sa mga gantimpalang inyong nakamit. Bagkus, pagpupugay sa dedikasyong inyong pinakita sa isang taon nyong pagsusumikap. Yakapin nyo ang bawat oras ng mga ito dahil pinaghirapan at pinagpaguran nyo ang lahat ng ito. Tulad ninyo, isa rin ako sa mga mag-aaral na puno ng pangarap sa buhay. May pangarap para sa sarili at pangarap para sa pamilya. Ako ay mula sa isang pamilyang payak. Anak ng isang freelancer na nagtatrabaho sa Banawe at isang simpleng may bahay. Simula pagkabata, kami ay minulat sa realidad ng buhay. Na maging makontento
sa kung ano ang inihahait sa atin ng ating mga magulang. Dahil ito'y katumbas ng pawis ng kanilang pinagtrabahuhan. Sa pagkakataong iyon, mas iminulat ko ang aking sarili sa kahalagahan ng pag-aaral ng mabuti. Nang sa gayon ay mapalitan at ng pagod, ng kagalakan ng pagod na kanilang sa ating mga magulang. Sa tuwing ibinubuhos natin ang ating galing at talino sa paaralan. Hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay ang kagalakang makita tayo ng ating mga magulang na makatanggap ng mataas na grado at medalya. Nais kong ibahagi sa inyo na noong ako'y kindergarten, gaya na nabanggit kanina, nagtapos ako bilang class salutatorian. Simula naman grade 1 hanggang grade 5, ako ay laging napabibilang sa top 5. At noong ako ay nagtapos ng elementarya, nakamit ko ang unang karangalang banggit. Isa lamang ito sa mga karangalang aking napagtagumpayan gusto kong ibahagi sa inyo. Isang testimonya na kung ano man at saan man ang layo ng aking narating sa buhay, sa kasalukuyan, ay kaya niyong mas higitan kung bibigyan natin ng pagpapahalaga hanggang dulo ang larangan ng edukasyon. Ako po ay nag-aral sa mataas na paaralang Carlos L. Albert at nagtapos bilang class valedictorian taong 2012. Malaking pagsubok ang aking dinala pagtungtong ng aking kolehiyo. Gawa ng nakakabit sa aking pangalan ang salitang matalino, laging nakakatanggap ng mga medalya, at iba pang mga deskripsyong natatakot akong hindi mapanindigan. Pagtungtong ko sa kalagitnaan ng aking kolehiyo, maraming pagsubok ang aking dinanas at hinarap. Pagtungtong ko, ang kinatatakutan kong mangyari ay naganap. Ako ay nagkaroon ng bagsak na grado na naging dahilan upang madagdagan ng kalahating taon ang pananatili ko sa kolehiyo. Ngunit, hindi ito naging hadlang sa pagtuloy ng pagtupad ng aking pangarap. Ako ay mas nagsumikap, mas naglaan ng oras, mas binigyang pansin ang kakulangan na di ko nagawa. Nang dahil sa hindi ako sumuko, ako po ay nandito sa inyong harapan, nakapagtapos ng kolehiyo sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering, at naging ganap na lisensyadong inhinyero taong 2018. Isa lang ang baon-baon kong aral na hindi malilimutan sa aking pag-aaral. Ito ay wala kang dapat pang hinayangan sa mga bagay na alam mong dugot pawis ang iyong pinunla. Sapagkat anuman ang maging resulta nito, ang kakabit ay maaaring tagumpay o aral para sa susunod na mga pagsubok na ating kahaharapin. Walang dapat ikatakot sa bawat pagsubok dahil sa oras na kapag ikaw ay huminto, ang katumbas nito ay hindi pag-usad sa pagdamit ng ating mga pangarap. Ang kwento ko ay maaaring iba sa magiging kwento ninyo. Sa katunayan, nakakatuwang isipin na sa murang edad pa lamang ay may mentalidad kayong kahanga-hanga at dapat pamarisan. Tayo ay namumuhay sa mundong mabilis magbago. Kaliwat ka ng inobasyon at invensyon. Ngunit, isang tanong ang dapat namumutawi sa ating isipan. Tayo ba ay magpapakain at sasabay sa agos o matalinong pagpapasyahan ang bawat desisyon sa paggamit nito? Batid natin na ang kabataan ngayon ay masyadong exposed sa gadgets at internet. Kung tutuusin, mapapaisip tayo at kahit ang mga magulang kung bakit at paanong mas magaling pa sila sa atin. Tama? At mas marami silang alam na hindi natin nalalaman. Ngunit sa kabilang banda, bilang nakatatanda, kailangan nating maintindihan na ang panahon noon
ay ibang-iba sa nararanasan ng henerasyon ngayon. Walang duda na epektibo pa rin ang tradisyonal na pagpapalaki sa ating mga anak. Pero panatilihin natin bukas ang ating kaisipan sa bagong aral na maaaring ibahagi ng bagong henerasyon. Isa lang ang gusto kong ipahiwatig dito. Yun ay magkaroon ng bukas na komunikasyon ng inyong mga anak. Lubos na kilalanin, alamin ang kanilang kahinaan at kalakasan, ang kanilang kagustuhan at kinahihiligan sa buhay, nang sa gayon ay alam natin ang suportang nais nilang matanggap. Gayon din sa lahat ng kabataan. Huwag tayong matakot sabihin sa ating mga magulang o guardian ang ating saloobin. Dahil asahan mong wala silang ibang hangarin kundi ang ikabubuti lamang natin. Bilang isang kuya, gusto kong iparating sa inyo ang kahalagahan ng pagyakap sa mga karanasan na pwede nating gawin habang tayo ay nasa murang edad pa. Gawin natin ng palagian ang paglalaan ng oras sa ibang bagay na labas ang teknolohiya. Sulitin ang libreng oras. Makipaglaro sa mga kaibigan ng mga tradisyonal ng mga larong Pilipino, humingi ng gabay sa mga magulang sa kung paano makatutulong sa gawaing bahay, mangolekta ng mga librong makapagpapatalas ng ating kaisipan, linangin ang sarili sa paglalaro ng sports at iba-ibang instrumentong pangmusika, at kilalanin ang sarili sa pamamagitan at pagdiskubre ng natatagong iba pang kakayahan at talento. Tulungan natin ang ating mga sarili na maging produktibo. Bukod dito, tulungan din natin ang ating mga kaibigan na makilahok sa ganitong klase ng aktibidad. Tayo ay pinagkalooban ng katalinuhan. Turuan natin ang mga mag-aaral na nahihirapan silang maintindihan at palakasin ang kanilang loob na darating ang araw na magkakasama na kayo sa araw ng pagkilala na ito. Nakagagalak na makatanggap ng medalya, pero mas nakagagalak na makitang buklod-buklod ang bawat isa, maiangat ang kapwa tungo sa iisang mithiin. Yun ang maging isang epektibo, matalino at huwarang mag-aaral at mamamayan ng bansa. Sa kabilang banda, isa sa mga sakit ng lipunan na kahit sa paaralan ay nararanasan ay ang tinatawag nating crab mentality, o ang pagsabi ng hindi maganda sa kapwa sa kabila ng nakakamit nito. Habang kayo ay bata pa lamang, ugaliin ninyong maging masaya sa kung ano ang natatamasa ng ibang tao, maliit man ito o malaki. Kakabit ng problemang ito ay ang pambubuli na tinatawag. Uulitin ko, kakabit ng problemang ito ay ang pambubuli na tinatawag. Habang kayo ay bata pa lamang, alam natin na sa panahon ngayon ay talamak at laman ng balita at internet sa panahon ngayon ang pambubuli. Isang suliranin na dapat ay binibigyan at pinagtutuunan ng atensyon ng paaralan at ng pamahalaan upang hindi mangyari o magawa ng kahit sinong mag-aaral. Gusto kong gamitin ang boses ko ngayon para magbigay ng mensahe at kondenahin ang ganitong klaseng suliranin sa loob ng paaralan. Piliin natin ang mga taong ating nakakasalamuha, nakakasama at nagiging kaibigan. Dahil malaki ang kanilang posibleng maging impluwensya sa ating karakter at ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. Sa lahat ng mag-aaral na nakikinig, sa lahat ng oras, matuto tayong magkaroon ng malasakit. Hindi lang sa kapwa mag-aaral natin, kung hindi sa lahat ng guro at lahat ng mga taong bumubuo ng ating paaralan. Libre po ang maging mabuting tao. Uulitin ko po, libre po ang maging mabuting tao.
Piliin po nating maging isang sa mga ito. Nakagagaan po sa loob na sa bawat kilos natin ay alam natin wala tayong tinatapakang tao. Maliit man o malaking tao, mahina man o may kapansanan, lahat ay may karapatang tratuhin ng tama. Ito rin ang aking mensahe ay panawagan sa lahat ng magulang at tumatayong magulang o ikalawang magulang na gabayan ang kanilang mga anak. Alamin ang bawat diskurso ng pinagmulan ng hindi pagkakaintindihan at huwag konsintihin kahit alam naman natin may mali na gawa ang ating mga anak. Nais kong ipamulat sa lahat ng kabataan ang kahalagahan ng tamang pakikipagkapwa-tao dahil kung ito ay mamamayani hanggang sa inyong pagtanda ay makakapagbuo tayo ng isang lipunang mapayapa, matiwasay at nagkakaisa. Malaki ang tiwala ko na kayong bagong henerasyon ang magpapaunlad at magbubukas ng pag-asa para sa isang bagong Pilipinas. Hindi lamang ito simpleng mensahe, bagkus isang hamon sa ating lahat. Sa inyong mga kamay, nakasalalay ang pagbuo ng isang bagong Pilipinas na puno ng pagbabago at pag-asa. Isang bansang may pagkakaisa, nagtutulungan sa kahit anong trahedya o sakuna ang dumating at nagtutulak sa isa't isa tungo sa rurok ng tagumpay. Ito man ay paulit-ulit nating maririnig, pero kayong mga kabataan ang tunay na kinabukasan ng ating bayan. Ang mga tagumpay na inyong natamo ay hindi lamang para sa inyong mga sarili. Ito po ay simbolo ng isang mataas na layunin, ang maging kabahagi ng isang bansa na puno ng pag-asa at pagkakataon. Sa bawat hakbang na inyong ginagawa, sa bawat aral na inyong natututuhan, sa bawat sakripisyo na inyong pinagdadaanan, kayo po ay nagiging bahagi ng mas malaki at makulay na kwento ng ating bayan. Ang tagumpay ninyo ay hindi madaling makamit. Marami mang pagsubok ang inyong pinagdaanan, pinatunayan nyo na sa pamamagitan ng pagsusumikap, walang imposible na hindi magagawa. Pinatunayan nyo rin ito sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Dahil hindi ito posibleng makamit kung wala ang inyong mga guro, magulang, at mga kaibigan na nagbigay gabay, suporta, inspirasyon sa bawat hakbang ninyo. Sa ating mga guro at mga magulang, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Kayo ang naging kaagapay ng mga kabataang ito sa kanilang paglalakbay. Ang inyong sakripisyo at dedikasyon ang nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagtutulungan upang magtagumpay. Ngayon, bilang bahagi ng henerasyon ng pagkakaisa, ang ating misyon ay hindi lang magtagumpay para sa ating mga sarili. Kailangan po natin magsanib buwersa upang magtagumpay ang buong bayan. Kailangan po natin maging kaagapay sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas, kung saan ang bawat isa ay may malasakit at kalinga sa kapwa. Ang bagong Pilipinas ay isang bayan kung saan ang bawat kabataan ay may pagkakataong magtagumpay, kung saan ang bawat tao ay pantay-pantay na may karapatan at oportunidad. Sa bagong Pilipinas na ating ninanais, hindi lamang ang material na tagumpay ang mahalaga, kundi ang tagumpay ng bawat isa sa pagpapalaganap ng kabutihan, malasakit at pagkakaisa. Ang tagumpay ay hindi na makikita lamang sa medalya o anumang parangal, kundi sa mga konkretong hakbang na nagpapakita ng pagkakalinga at pagtutulungan ng isa't isa. Kaya naman, mga kabataan, magpatuloy po tayo sa pagpapalaganap ng prinsipyong ito. Huwag nating kalimutan na ang ating tagumpay
ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating bayan. Tayo ay nagsisilbing kaagapay sa isang bagong Pilipinas na puno ng mga pangarap, pag-asa at pagkakaisa. Sa pagtatapos ng araw na ito, sana ay magsilbing inspirasyon sa atin ang bawat hakbang ng mga kabataang binigyan ng pagkilala. Ang bawat parangal na ibinibigay sa kanila ay paalala na sa pagkakaisa, walang imposibleng hindi makakamtan. Ang pagkakaisa ang magdadala sa atin patungo sa mas maganda at mas matagumpay na bukas. Maraming salamat po, mabuhay at palakpakan natin ang henerasyon ng pagkakaisa. Maraming salamat po, Engineer Amante. Tunay nga napakalaking bahagi ng edukasyon sa buhay nating mga kabataan. At tunay nga magpatuloy lamang tayo sa ating nasimulan at tiyak na tayo ay magtatagumpay sa anumang ating mithiin. Kaya muli nating bigyan ng masigabong palakpakan ang ating panahuing tagapagsalita. Hinihiling po namin na manatili sa entablado ang ating panauhing pagdangal, Engineer King Philip F. Amande, upang pagkalooban ng isang sertipiko ng pagkilala bilang pagpapahayag ng aming taus-pusong pasasalamat sa kanyang makabuluhang mensahe at walang kapantay na suporta sa adhikain ng edukasyon. A certificate of appreciation will Kaya naman po ay inaanyayahan po natin ang ating punong guro, Ginang Wilma Obras, at ang ating master teachers mula kinder hanggang grade 6 upang ligawan po ang sertipiko ng pagkilala. A certificate of appreciation will be given to Engineer King Philip F. Amande, guest of honor and speaker for imparting his valuable insights, inspirations, and commendable success to the learners of Diosdado P. Macapagal Elementary School during this recognition day with the theme, Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas. Given on the 14th day of April 2025 at Diosdado P. Macapagal Elementary School, Tatalan, Quezon City. Signed, Principal 4, Wilma C. Obras. Anak ko yan, nandiyan ako sa gitna. Bakit ka doon? Hinihiling po namin na manatili sa entablado ang ating pinakamamahal na punong guro ng mga Wilma Obras kasama ang ating mga galuguro upang igawad ang mga medalya at sertipiko sa mga guro ng Diosdado Macapagal Elementary School. Oo, si Shine. Si Shine at saka si... Yes, ang ating anak. Wow. Lalaki ng PTA. This certificate of achievement is awarded to Ron Curren I. De La Cruz, Program Award and Incentives for Service Excellence for his exemplary dedication and meritorious services for exhibiting exceptional qualities and leadership in attaining the mission and vision of the school and willingness to achieve great height as an educator, proving himself as outstanding